Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon po ay araw ng Lunes sa loob ng ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Ihanda natin ang ating mga sarili sa banal na piging at upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga pagkukulang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nananalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa atin. Tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, liningap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin, habang tayo'y nabubuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay sinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili,
Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamanghinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang mabuting balita at ang ating mabuting Diyos. Isang mabiyayang umaga po sa inyong lahat. Ang pagiging mayaman ay isang biyayang pinagpapasalamat. Ang pagiging sakim ay isang sumpa na dapat iwasan. Kaya sa ating ebanghelyo, pinag-iingat tayo ng Panginoon sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang kayamanan. Hindi lahat ng taong mahirap sa material na bagay ay masasabing malungkot sa pagiging mahirap. At hindi naman lahat ng mayaman at sagana sa mga material na bagay at ari-arian ay masasabing masaya na sa kanilang buhay. Sapagkat kung minsan, ang yaman, bagamat ito'y isang biyaya, ay pwedeng magdala sa tao sa kapahamakan kung ang puso niya ay ikinulong na niya sa kanyang yaman. Isa po sa mga klasikong halimbawa sa Biblia ay ang kwento tungkol kay Sakeo. Si Sakeo po ay isang punong publikano, isang mayamang publikano, a chief tax collector. He had a lot of money and he could buy a lot of things through his money. He was a person of influence. He was a person with position in being a chief tax collector. And despite the very rich life of this person, he was not completely happy. May isang bagay na napakahalaga na wala at tila kulang sa buhay ng taong ito. Something very important was missing in a very rich life of this person because he was looking for something more. At nung makita niya ang Panginoon, nagtama ang kanilang paningin at inanyayahan ni Jesus ang kanyang sarili na pumunta sa bahay ni Sakeo. At si Sakeo naman po ay nagpaunlak. When Zacchaeus allowed Jesus to enter into his life, by entering into his house, he found the true treasure na kailanman ay hindi na ibigay ng mga yamang meron na siya. Kaya sabi ni Sakeo, nung si Jesus ay nasa kanyang bahay, Panginoon, ibibigay ko po ang kalahati ng aking ari-arian sa mga mahihirap. At kung may nadaya po ako, dahil sa aking pagiging maniningil ng buwis, ibabalik ko po sa kanya makaapat na ulit. Pinapatunayan lang po sa talinghaga tungkol sa isang mayaman na nung yumaman pa ng yumaman ay walang nakita kundi ang kanyang sarili. Sapagkat ang sabi sa talinghaga, hangal, sa gabing ito kukunin ang buhay mo at saan mapupunta ang lahat ng iyong yaman. Ganyan ang sasapitin ng mga taong nag-iimpok ng kayamanan para sa sarili, subalit dukha naman sa paningin ng Diyos. Money cannot buy true happiness.
Bakit? Sapagkat sa buhay ng tao, there's more to life than money and material possessions. May mga tao nga na nagsasabing, mabuti pa nung simple lang ang buhay namin, tahimik at masaya ang pamilya. Bakit kung kailan kami naging mayaman, saka naman kami naging magkakaaway, naging komplikado ang aming buhay? Indeed, money cannot buy true happiness. Pangalawa, there are things that money cannot buy. At totoo naman po yan. Hindi mabibili ng pera ang magandang pag-uugali. Money can never pay for good manners, good conduct, for morals, for respect, for character, for common sense, for trust, and many other virtues. Mabibili ng pera ang magandang bahay, subalit hindi ang masaya at tahimik na tahanan. Mabibili ng pera ang malambot at mamahaling higaan, pero hindi ang mapayapa at tahimik na pagtulog. Mabibili ng pera ang masarap na pagkain, pero hindi ang ganang kumain. Gaano man kasarap ang iyong pagkain, kung wala ka namang panlasa, hindi mo rin yan ma-appreciate. Gaano man karami ang iyong kakainin, kung wala ka namang gana, anong saysay ng masarap na pagkain. Mabibili ng pera kahit ang buong Mercury Drugstore, pero hindi ang mabuting kalusugan. Makapagpapagawa ka ng magandang libingan para sa iyong darating na kamatayan pagdating ng takdang panahon. Subalit, hindi mabibili ng pera ang buhay na walang hanggan. Mababayaran ng pera ang edukasyon ng inyong mga anak kahit sa pinakamamahaling universidad na meron kang pwedeng pagdalhan sa iyong anak. Pero gaano man kalaki ang tuition fee, hindi mabibili ng pera ang magandang pag-uugali na hindi mo naman itinuro sa iyong mga anak. Bulastog, walang respeto, mayaman naman sa maraming bagay. Love only grows by sharing. Ang tunay na paglago sa pag-ibig ay nakikita kapag ang pag-ibig ay binabahagi sa iba. Sabi nga, a bell is not a bell until it is rung. A song is not a song until it is sung. And the love in our hearts is not put there to stay, because love is not love until it is given away. You can only have more for yourself by giving it away to others. Huwag nating kalilimutan na ang pinakamasayang tao sa mundo ay hindi yung mga taong walang ginawa, kundi mag-ipon ng mag-ipon at magpayaman. Ang tunay na maligaya ay yung mga taong nakakatagpo ng kaligayahan sa kanilang pagbibigay. Give your best and expect to receive the best. Because after all, katulad ng paulit-ulit kong sinasabi, ang magdadala sa atin sa langit ay hindi ang mga kayamanang iniipon natin para sa ating sarili na pagdating ng araw ay iiwan at pwedeng pag-awayan lang ng pag-iiwanan. Ang magdadala sa atin sa langit ay ang mga yamang habang tayo nabubuhay ay ating ibinabahagi upang iangat ang antas ng pamumuhay ng iba. Our value as persons, my dear friends, is not measured by how much we have acquired, not by how much we have possessed, but by how much we have shared. We can never receive what we are unwilling to give. Mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang yaman ng tao'y hindi nasusukat sa dami ng kanyang kayamanan. Pagpalain po tayo ng Diyos. Sa misang ito, ipapanalangin po natin ang obispong itinilaga para ating maging tagapangasiwa, si Bishop Hubert Milo Vergara. Habang tayo po ay naghihintay
sa pagdating ng bagong obispo, meron pong itinilagang obispong tinatawag na Apostolic Administrator, ang obispo ng Pasig, na walang iba kundi si Bishop Hubert Milo Vergara, na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Mga kapatid, may pananalig na walang maliw sa pagkalinga ng Diyos sa atin. Buksan natin ang ating mga puso upang higit nating maunawaan ang mga bagay na mas dapat nating pahalagahan sa ating buhay. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway patuloy na ipadama ang presensya ni Kristo sa buong daigdig sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang katarungan at pagkakapantay-pantay naway maisulong sa pamamagitan ng mga pagbabagong politikal, panlipunan at pangkabuhayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging sensitibo sa mga hindi nakaaangat sa buhay at matuto tayong magbahagi ng ating yaman sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makadama ng kayamanan ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway biyayaan ng awa ng Panginoon ng liwanag, kapayapaan at kapahingahang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik tayong manalangin para sa ating mga personal na kahilingan. Ama naming Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong napakaraming biyaya sa amin. Tulungan mo kaming may pananagutang gamitin ang aming mga ari-arian na nagmula sa iyo, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin na iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpala ang naparirito. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig na aming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo gayon ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Antonio ng Padua at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Lakas loob nating awitin ang panalangin itinuro ni Jesus. Nihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang ating tanging yaman na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Mapalad ng mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.